Samantala, sa pagpapatuloy ng kwento, ilang oras ang lumipas at nakita natin siyang manatiling gising hanggang marinig niya ang isang kakaibang tunog at napagtanto niyang, sa hindi pa nakapanood ng nakaraang unang parte, bisitahin mo ang description box nitong palabas na ito, at kino-congratulate ko kayo mga viewers, mga kabayan, sa ibang parte ng mundo, lalo na sa Canada, Vietnam, Thailand, Malaysia, at sa gitnang silangan ng mga bansa. Lubos akong nagpapasalamat sa walang tigil ng panonood sa channel na ito. E-like ang video na pinapanood. Maraming salamat. Samantala, may daga na nagtatangkang kainin ang kanyang kamatis, ang nag-iisang kamatis. Wala siyang lakas para gawin ang anuman kundi panuulin lang ito. Muling lumitaw ang kanyang ama, tinatawanan siya at ang kanyang kahinaan. Pinag-usapan nito ang mga desisyong ginawa niya para patunayan na siya'y independent sa halip na sundan ang landas na inilaan para sa kanya. Pagkatapos, nakita natin si Lawrence, ang sinasabing asawa niya, na talagang matanda na at halos mamatay na. Oo, mayaman siya, pero malapit na rin siyang mamatay at kailangang manatili lang siya kay Lawrence at kapag namatay ito, mamanahin niya ang lahat. Ibig sabihin, pati ang kasal niya ay inareglo ng kanyang ama. Sinabi ng ama niya na kung hindi niya kayang tiisin ang kaunting sakit, paano niya mapoprotektahan ang sarili. Sinabi nitong hindi siya ginawa para maging malakas na babae, nagpapanggap lang siya, pero sa realidad, isa lang siyang mahina at walang kwentang babae, na mauubos ng mga daga. Nang bumalik tayo sa eksena, nakita natin ang osa sa nyebe na kumakain ng dahon. Ang eksena ay bumalik kay Sabrina na hawak ang baril na ibinigay sa kanya ni Howard sa nakaraang eksena. Sinabi niyang hindi niya kailangan ang pagsadjep ni Howard, hindi niya kailangan ang kahit sino para iligtas ang kanyang buhay. Nakita natin ang refleksyon ng kanyang baril sa mata ng daga at sa parehong oras, ang refleksyon ng shotgun sa mata ng osa. Oo, ito ang sugal ni Howard, nilibing niya ang sarili sa nyebe at naghintay hanggang ang osa ay mahulog sa kanyang bitag, at dumating na ang sandali. Sabay na pinaputok ni Howard ang shotgun sa osa, at si Sabrina ay pinaputok ang baril sa dagang nagnanakaw ng kanyang pagkain. Nakahiga sa nyebe ang katawan ng osa, at mula sa ilalim ng nyebe ay lumitaw ang ating bida na may Ultra Chad Sigma look. Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang plano, nagsimula siyang tumawa at sumigaw sa tuwa bilang selebrasyon ng kanyang tagumpay. Pagkatapos, nakita natin si Sabrina na kumakain ng kanyang kamatis at hindi lang iyon, iniihaw na rin niya ang dagang napatay niya. Oo, ganun talaga sa Apocalypse. Biglang may pumasok sa silid, si Howard, bitbit ang osa na nahuli niya. Napamulagat si Sabrina nang makita niyang nagtagumpay ito, pero alam niyang matagal nang walang pagkain at malamang na nagyayelo si Howard kaya nawalan ito ng lakas at bumagsak sa sahig. Agad siyang tumayo upang tulungan ito at napansin niyang may yelo pa sa kanyang damit, tanda ng hirap na pinagdaanan ni Howard para makuha ang osa. Ilang oras ang lumipas at nakita natin si Sabrina na hiniwa na ang karne ng osa at nagpapainit ng tubig sa isang batsa upang ilublob si Howard para makita kung gagaling ito. Tinanong niya kung mas mabuti na ba ang pakiramdam ni Howard, ngunit walang tugon hanggang sa hinawakan nito ang kanyang braso at nagulat siya. Tinawag siya ni Howard sa mahina nitong boses at lumapit siya. Tinanong ni Howard kung nakuha na ba niya ang pagkilala ni Sabrina. Nagulat si Sabrina pero sinabi niyang oo, at napakagaling nito. Naging masaya si Howard, sa wakas ay kinilala siya ng isang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na ang sopas ng karne ng osa. Tinawag ni Sabrina ang ating bida upang kumain pero hindi ito tumugon, mukhang hindi pa rin magaling. Napansin ito ni Sabrina at nagpas siyang gawin ang isang bagay. Binuksan niya ang bibig ni Howard upang pakainin ito, pero hindi sa paraang inaasahan natin. Literal niyang ipinasa ang pagkain mula sa kanyang bibig papunta sa bibig ni Howard, parang nagpapakain ng batang ibon.
Hindi ko alam kung natatagpuan ko itong nakakagulat o nakakatuwa, sa totoo lang. Lumipas ang mga oras at ang ating bida ay nasa kama pa rin, nanginginig sa lamig. Nilagyan siya ni Sabrina ng 3 kumot, pero napagtanto niyang hindi pa rin ito sapat. Tumingin siya kay Howard, kinagat ang labi, at ginawa ang inaasahan natin. Nagsimula siyang maghubad para mahiga kasama si Howard at painitan ito gamit ang init ng kanyang katawan. Pagkatapos, humiga siya sa tabi nito at sinabing magiging maayos ang lahat. Sumapit ang araw na 1:30 ng Apokalipsis at nagising si Howard. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, ngayon hindi siya nag-iisa. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita si Sabrina na natutulog sa tabi niya sa isang cuddling position. Agad siyang nagulat lalo na nang mapagtanto niyang hubot-hubad si Sabrina. Napansin ni Sabrina na gising na siya at habang umaalis siya, hinawakan siya ni Howard at binanggit na medyo masama pa rin ang pakiramdam niya. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanong tungkol sa ex-girlfriend ni Howard. Sinabing ikwento ulit kung bakit sila naghiwalay. Sinabi ni Howard na iniisip ng ex niya na masyado pa silang bata para magseryoso. Tinanong ni Sabrina kung ano ang iba pang dahilan at sinabi ni Howard na gusto niya ng pamilya. Sabi ni Sabrina, gusto rin niya iyon. Hindi makapaniwala si Howard dahil gusto ni Sabrina patunayan sa lahat na independent siya. Sinabi ni Sabrina na ginagawa na niya iyon. Ang pagiging matagumpay ay hindi patunay ng kahit ano kundi isang layuning itinakda niya para sa sarili upang subukan at lampasan ang mga limitasyon. Ngunit sa huli, wala siyang pakialam sa kahit ano higit pa roon. Para siyang nakatakas mula sa isang kulungan para mahulog sa isa pa. Paano niya masasabing independent siya kung buong araw siyang walang magawang desisyon ng mag-isa? Nawala sa salita ang bida dahil hindi siya nagtakda ng layunin sa kanyang buhay. Naisip ni Sabrina na siya ay nagmadali. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi na ito ang talagang gusto niya. Ang pagsisikap na makilala ng iba ay naging hadlang sa pagkakaroon niya ng pamilya. Sabi niya na ngayon, ang pagkakaroon ng pamilya ang kanyang inspirasyon. Sinabi ni Sabrina na magsasama silang mabuhay at sumagot siya ng, oo, at ngayon, ang pagkakaroon ng pamilya ang aking inspirasyon. At pagkatapos, sa wakas, naghalikan sila, at narinig natin ang ugong at kabog na nag-uudyok sa isa't isa, at binawi ang lamig sa higit pang eksena nila nitong gabi, hanggang sa huling rurok ng eksena, at sa tawag ng katawan. Naaalala ni Sabrina noong siya ay teenager at ang kanyang ama ay literal na tinali ang kanyang mga braso at binti at tinakpan ang kanyang bibig, sinasabing oras na upang ipakilala siya sa mundo ng mga matatanda. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang lalaki at babae upang pumasok sa kanyang silid at sabihin sa kanila na hubarin ang kanilang mga damit at gawin ang iniisip ninyo sa sofa. Tumingin si Sabrina palayo upang maiwasang manood ngunit hinawakan ng kanyang ama ang kanyang ulo at pinilit siyang manood. Sinasabing kailangan niyang matutunan kung paano magbigay ng kasiyahan sa matandang lalaki na kanyang papakasalan. Talagang nakakakilabot ang lalaking iyon. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nakakalito, binanggit na mas mabuting magmukha silang totoong ama at anak at para doon ay babaguhin niya ang kanyang pangalan. Mula noon ay tatawagan siyang Sabrina Luo. Isang buwan ang lumipas at nasa ika-160 na araw na ng Apokalipsis. Paalala lang na ang pangunahing tauhan ay kailangang mabuhay ng 180 days, si Sabrina at ang bida ay nabubuhay bilang magkasintahan mula noon. Ang bida ay hindi pa ganap na nakabawi mula sa halos ikamatay niyang karanasan, ngunit siya ay nakakapagtrabaho na. Naubos na ang karne ng osa pero nakakahuli siya ng isda sa ilog. Bukod dito, nagsimula silang magtanim ng mga gulay sa isang greenhouse at si Sabrina ay masigasig na nagtatrabaho. Isang araw, tinawag ni Sabrina ang bida at sinabing may regalo siya para sa kanya. Excited ang bida, iniisip na baka may kalokohan na naman, ngunit nalaman natin na gumawa siya ng poncho mula sa balat ng osa na sobrang kapaki-pakinabang kapag nangangaso.
Pagkatapos ng pangangaso, napadpad ang bida sa poste ng ilaw kung saan niya natagpuan si Sabrina, basang-basa noong bagyo ilang buwan na ang nakalipas. Naisip niyang bisitahin ang mga lugar na pinuntahan nila sa unang mga araw ng apokalipsis. Pumunta siya sa lumang restaurant at naalala si Ed, ang kanyang mannequin na kaibigan. Dumaan siya sa lugar kung saan sumabog ang eroplano sa kanyang unang araw ng apokalipsis at pagkatapos ay nagpas siyang pumunta sa zoo upang tingnan kung kumusta na ang kanyang kaibigang tigre. Tinawag niya si Dummy, may hawak na buong hita ng osa bilang alok, hanggang sa makarinig siya ng malakas na dagandong. Kahit may sugat sa binti, tumakbo siya patungo sa tunog. Nang makarating siya, nakita niya ang kanyang kaibigan na inaatake ng isang grupo ng mga lobo. Hinawakan niya ang kanyang shotgun, at agad na napansin ng mga lobo ang kanyang presensya, ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, pinindot niya ang gatilyo, para sugatan at takutin ang mga ito palayo. Lumapit siya kay Dummy at sinabi na ayos na ang lahat ngunit napagtanto niyang huli na siya. Ang kanyang kaibigan ay malubhang nasugatan, tanging mahinang tugon ang naririnig. Hinawakan ni Howard si Dummy, sinusubukang pakalmayan ang nanginginig na hayop. Bumauhaw ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan sa kanyang isipan. Mabuting nilalang si Dummy, humingi ng paumanhin ang pangunahing tauhan dahil hindi siya nakarating agad. Tumingin ang tigre sa kanyang mga mata na para bang nauunawaan ang sinasabi ni Howard. Sinabi ni Howard na malapit na siyang hindi na makaramdam ng sakit, pagkatapos ay itinutok ang shotgun sa ulo ng kanyang kaibigan, sinasabing mamimiss niya ito at maghihiganti siya para sa kanya. Nauunawaan ng tigre na dumating na ang kanyang katapusan. Tumulo ang luha mula sa mukha ni Howard sa sandaling hinailan niya ang gatilyo at sa gayon natapos ang buhay ni Dummy, ang tigre. Mga kaibigan, ang kalikasan ay malupit. Nagpapatuloy ang kwento at nakita natin si Howard sa isang batya kasama si Sabrina. Napansin ni Sabrina na tila malungkot siya at tinanong kung may nangyari. Sinabi niyang wala namang nangyari pero lalo lang lumalamig araw-araw at ang mundo sa labas ay lalong nagiging mapanganib. Tinanong niya kung pwede siyang manatili sa bahay sa mga susunod na araw. Hindi dahil gusto niyang ikulong siya o anuman, kundi dahil nag-aalala siya. Sinabi ni Sabrina na hindi ito problema, lalo na't marami siyang gawain sa kanilang greenhouse. Sa romantikong ere na iyon, nagsimula silang maging malambing muli, at ginawa ang kanilang ninanais. Ngunit, gaya ng sabi ng iba, ang kaligayahan ng isang bida ay maikli lamang at agad na kailangan niyang muling mangaso. Ngayon, siya ay isang Ultra Chad Sigma na hindi lamang nakasuot ng damit mula sa balat ng osa para hindi maamoy, kundi natutunan na rin niyang hawakan ng maayos ang shotgun at kutsilyo. Naging isang makinarya siya sa pagpatay. Ngunit tulad niya, ang mga lobo ay nangangaso rin ng osa para mabuhay. Nakikita natin ang isang grupo ng mga lobo na hinahabol ang isang grupo ng osa. Isa sa mga lobo ay tumalon sa isang napapalibutang osa. Ang kanyang matutulis na pangil ay handang punatan ang hayop sa isang nakamamatay na pag-atake. Alam din ng mga lobo kung paano mabuhay. Pagkatapos, narinig nila ang isang bagay. May osa bang naiwan? Sinundan ng lobo ang potensyal na madaling biktima, ngunit ito ay isang bitag. Ang hayop ay umungol ng sakit, ngunit huli na. Si Howard, ang ultimate Chad, ay nakatayo sa harapan nito, itinaas ang kanyang kutsilyo, at tinapos ang buhay ng hayop sa isang mabilis na pag-atake. Muli, isa pang hayop, nakatitig ito sa kanya. Tinawag siya ni Sabrina, ngunit hindi siya nakinig hanggang sa ikalawang pagkakataon at siya ay bumalik sa kanyang diwa. Sinabi niya na siya ay tila wala lately at tinanong kung ano ang problema para matulungan siya. Sinabi niyang wala naman itong seryoso at pinabalik siya sa pagtulog. Hindi alam ni Sabrina ang sasabihin kay Howard na bumalik agad sa kanyang pagpapahinga. Ang nasa isip niya sa sandaling ito ay ang mga lobo, na kailangan niyang alisin upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Ang grupo ng 4 na lobo ay nabawasan na sa 3 matapos ang kanilang huling engkwentro sa bida.
Naghiwalay sila ng makarinig ng kakaibang tunog, at si Howard ay nasa paligid. Isa sa mga lobo ang lumapit sa isang palumpong na may kakaibang amoy. Biglang may lumitaw na ibang lobo mula sa loob ng palumpong, o tila parang ganon. Tumakbo ang maliit na lobo patungo rito ngunit bago pa nito maunawaan, isang baril ang isinaksak sa bibig nito mula sa loob ng palumpong. Isang malapitan na putok ang sumabog sa ulo ng kawawang hayop. Narinig ng natitirang dalawang lobo ang lahat at agad nilang nakita si Howard, ang Ultramaster Sigma Chad. Tinitigan siya ng mga natitirang lobo ng may galit na ekspresyon. Hanggang dito na lang ang video na ito, subscribe na para sa iba pang upload.